Umuwi ka at impakin mo ang iyong mga gamit. 24 na oras lang ang mayroon ka. Ito ang pabulong na sinabi ng aking ina habang palihim na inilalagay ang isang sobre sa aking kamay, sa mismong harapan ng aking asawa. Wala akong kaalam-alamsam na nagaganap hanggang sa mabuksan ko ito sa aming bahay at matuklasan ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang paglalakbay papunta sa bahay ni Aling Maria, ang ina ni Vanessa, ay tila mas nakakasakal kaysa sa karaniwan. Nakaupo si Vanessa sa upuan sa harapan ng sasakyan, katabi si Renato, ang kanyang asawa na siyang nagmamaneho. Sa likuran ay nakaupo ng tuwid si Aling Rosa, ang kanyang biyenan. Ang matapang na amoy ng pabango nito ay umaalingaw-ngaw sa buong sasakyan, nakikipagpaliksahan sa lamig ng pampalamig ng hangin. Sa labas, ang matinding sikat ng araw sa Maynila ay tila nakakapaso, ngunit sa loob ng sasakyan ay tila yelo ang lamig dahil sa panlalamig ng pakikitungo ng kanyang nakasama. Bahagyang pinindot ni Vanessa ang buton sa pinto upang buksan ang bintana. Nais niyang papasukin ang sariwang hangin ng hapon. Umasang maipsan ang paninikip ng kanyang dibdib. Agad na tumikim ng malakas si Aling Rosa mula sa likuran. Vanessa, isara mo iyan. Napakarumi ng hangin dito. Baka ubuhin ako, sabi nito sa tonong naguutos. Walang bakas ng paggalang o pagmamahal sa kanyang manugang. Walang lingon-lingon. Agad na pinindot ni Renato ang pangunahing buton sa kanyang harapan. Kaya naman mabilis na sumara ang bintana ni Vanessa, na tila ba wala siyang karapatang magdesisyon kahit sa maliliit na bagay. Tama ang nanay. Huwag mong basta-bastang buksan ang bintana, mahal. Baka pumasok ang alikabok. Kawawa naman si nanay. Malambing na sabi ni Renato. Tumango na lamang ng bahagya si Vanessa, mahigpit na nakahawak ang kanyang mga daliri sa kanyang beg. Ang salitang mahal mula kay Renato ay tila walang lasa sa kanyang pandinig. Ilang buwan na rin siyang nakakaramdam ng kakaiba. Ang asawa niyang dati ay napakalambing, laging nakangiti at masikaso, ngayon ay tila napakalayo na. Kahit pa palagi itong nasa kanyang tabi, ang kanyang mahalik ay tila gawain na lamang, ang kanyang mayakap ay malamig. At si Aling Rosa, ang kanyang biyenan, ay hindi man lang sinusubukang itago ang hindi nito pagkagusto kay Vanessa at sa kanyang simpleng pamilya. Palagi nitong pinupuna ang kanyang pananamit, ang kanyang pagiging tahimik, at lalo na ang pinakmulan ng kanyang ina. Lumiko ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Ang bahay ni Aling Maria ay isang simpleng paupahan sa likuran ng isang malaking bahay. Pamana pa ito ngang yumaong ama ni Vanessa na ngayon ay pinapaupahan na nila upang may mapagkuhanan ng panggastos ang kanyang ina. Maliit lamang ang bakuran, ngunit maaliwalas at puno ngang nga halamang inalagaan ng mabuti ngang kanyang ina. Pakahinto ang sasakyan, bumaba sina Renato at Aling Rosa na tila nag-alangan, na parang natatakot madumihan ang kanilang mamahaling damit at sapatos sa maalikabok na kalsada. Naghihintay na si Aling Maria sa maliit na beranda, may malapat na ngiti at nakasuot lamang ng simpleng duster na may kupas na disenyo nga bulaklak. Vanessa, Renato, balay, tuloy kayo. Agad na niyakap ng maigpit ni Vanessa ang kanyang ina. Nilanggap niya ang amoy nito, isang pinagalong sampagwita at langgis na eucalyptus. Isang amoy na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas, na siya ay nasa tahanan. Sa yakap na iyon, tila gusto niyang umiyak at ibuhos lahat ng kanyang nararamdamang pagkalito at kalungkutan. Kamusta ka, inay? Bulong ni Vanessa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Mabuti ako, anak. Kayo, kamusta? Tiningnan ni Aling Maria si Vanessa, sinusuri ang mata ng kanyang anak na tila laging pagod at malungkot, pagkatapos ay tiningnan niya si Renato, at panghuli ay si Aling Rosa. Tila mas tumagal ang kanyang tingin sa biyenan ni Vanessa. Isang tingin na punong pag-ingat at lihim na pagkaunawa. Pumasok sila sa maliit ngunit malinis na sala. Inilibot ni Aling Rosa ang kanyang paningin sa buong silid. Bahagyang lumuso ang kanyang mga labi. Hindi itinatago ang pandidiri sa simpleng pamumuhay ng ina ng kanyang manugang. Napakaliit naman dito, Maria. Hindi ba kayo naiinitan? Wala man lang ba kayong maayos na pampalamig? Ngumiti ng mapagpasensya si Aling Maria. Sanay na sa mapasaring ng biyenan ng kanyang anak. Salamat sa Diyos. Rosa, mayroon naman kaming bentilador na umikot. Hindi naman masyadong mainit ngayon dahil makulimlim. Maupo kayo. Pasensya na, mainit na saa at piniritong kamoteng kahoy lang ang may hahanda ko bilang merienda. Wala na kasing bukas na tindahan sa labas. Tumawa ng mahina si Renato, isang tawang tila may halong pangungutya. Walang anuman iyon, inay. Ang mahalaga ay ang bukal na pagtanggap. Kahit anong ihay ninyo, tatanggapin namin. Naramdaman ni Vanessa na naginit ang kanyang mukha sa hiya at inis. Alam niyang minamaliit ni Renato at ng ina nito ang kanyang nanay.
na itinuturing nila itong mababa dahil lamang sa hindi ito nakatira sa isang malaking mansyon tulad nila. Sa halos 2 oras na pananatili nila ron, mas madalas na tahimik si Vanessa. Nakikinig lamang siya kay Renato na nagyayabang tungkol sa mabagong negosyo nito na pinondohan mula sa yaman ng yumaong ama ni Vanessa, at kay Aling Rosa na ipinakmamalaki ang mga bagong alahas at mamahaling gamit na nabili nito. Tumango-tango lamang si Aling Maria habang nakikinig. Ngunit ang kanyang matatandang mata ay hindi inaalis ang paningin kina Renato at Aling Rosa. Napansin ni Vanessa ang tensyon sa mukha ng kanyang ina na hindi niya maintindihan. Tila may pilit na itinatago ang kanyang ina. May gustong sabihin ngunit hindi magawa dahil sa presensya ang kanyang asawa at biyenan. O sige, Maria, mauna na kami. Malapit nang gumabi, sabi ni Aling Rosa habang tumatayo at pinapagpag ang kanyang damit na tila may dumikit na dumi rito. Napakabilis naman, sagot ni Aling Maria, bakas ang kaunting pakadismaya at pag-alala sa kanyang mukha. Marami pa kaming gagawin sa bahay, dagdag ni Renato. Kailangan pa naming magpahinga, tara na, mahal. Naunang maglakad palabas sina Renato at Aling Rosa. Nasa likuran naman si Vanessa, nakakapit sa braso ng kanyang ina. Ayaw pa sana niyang umalis. Pakiramdam niya, sa tuwing iniwan niya ang kanyang ina, naiwang mag-isa ang kanyang puso. Uuwi na kami, inay. Tatawag na lang po ako mamaya. Mag-iingat kayo palagi. Huwag ninyong pababayaan ang sarili ninyo. Nang bibitawan na sana ni Vanessa ang pagkakayakap, biglang hinawakan ng mahigpit ni Aling Maria ang braso niya. Mabilis at malakas ang pagkakahawak kaya nagulat si Vanessa. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang makapal na bagay na isiningit sa kanyang palat. Nakabalot ito sa isang sobrang kulay kape. Huwag mong buksan dito, bulong ni Aling Maria. Mababa at tila nakmamadali ang kanyang boses. Ang kanyang nga mata ay nakatitik ng diretso sa likuran ni Renato at Aling Rosa na malapit na sa sasakyan at hindi nakatingin sa kanila. Umuwi ka. Pagdating sa bahay, ikandado mo ang pinto ng iyong kwarto at impakin mo ang iyong mga gamit. Nanigas si Vanessa, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Inay, ano pong sinasabi ninyo? Anong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong niya. Pabulong din ang boses upang hindi marinig nga nauna. Nanginginig ang mga labi ni Aling Maria. Tinitigan niya ng maigi si Vanessa. May malaking takot at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Isang hitsurangang inang desperadong iligtas ang kanyang anak sa isang napipintong panganib. Huwag ka nang magtanong ngayon. Gawin mo na lang ang sinabi ko. 24 na oras lang ang mayroon ka. 24 na oras para saan, inay? Mas lalong nataranta si Vanessa. Parang gusto niyang mayak sa sobrang pagkalito. Vanessa, halika na. Ang malakas na boses ni Renato mula sa sasakyan ay nakapagpagulat sa kanila. Agad na itinulak ng bahagya ni Aling Maria si Vanessa. Pilit na pinapakawalan ang anak. Umalis ka na, bilis. Tandaan mo ang bilin ko, 24 na oras. Sa matinding pagkalito, mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang sobre sa kanyang palat. Ibinulsa niya ito sa kanyang mahabang palda, at nakmamadaling naglakad papunta sa sasakyan. Tila lalabas ang kanyang puso sa sobrang bilis ng tibok nito. Sumakay siya sa sasakyan, nakayuko at hindi na lumingon pa. Tiningnan niya lamang mula sa salamin sa gilid ng sasakyan. Nakatayo ang kanyang ina sa beranda, nakatingin sa papaalis nilang sasakyan. Ang paningin ng kanyang ina ay puno ng pihati at takot, isang paninging mahirap basahin ngunit nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ang paglalakbay pauwi ay tila mas matagal at mas nakakasakal ng 100 beses. Muling nag-usap sina Aling Rosa at Renato. Ngayon ay pinag-uusapan nila ang balak nilang pagbabakasyon sa labas ng bansa gamit ang perang hindi naman sa kanila. Wala sa kanila ang isip ni Vanessa. Patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan ang nasalita ang kanyang ina. Impakin ang magamit. 24 na oras. Ano ba talaga ang nangyayari? Tahimik lang si Vanessa habang kinakapa ang sobre sa kanyang bulsa. Makapal ito at mabigat. Ano kaya ang laman nito? Praba. Ngunit bakit kailangang bumulong-bulong ng kanyang ina? Bakit mayroong limitasyon sa oras? Naramdaman ni Vanessa na nagsisimula ng mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Palihim siyang sumulyap kay Renato. Ang asawa niya ay mukhang kalmado, ang isang kamay ay nakahawak sa manibela, habang ang isa naman ay tumatapik-tapik sa kanyang hita kasabay ang mabagal na musika. Walang kakaiba sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin sa gitna. Tinitingnan si Aling Rosa na abala sa pagpindot sa kanyang telepono. Muharin itong normal. Guni-guni lamang kaya ito ang kanyang ina.
Baka may pinagdadaanan itong problema at gusto lang siyang hingan ang tulong ng palihim. Ngunit bakit kailangang maging ganito kakomplikado? Tahimik ka lang tiyang, mahal. Napansin ni Renato ang kanyang pananahimik at sandaling lumingon sa kanya. May nakapaskin ng ngiti sa mag-aalabi nito. Pagod ka ba dahil galing tayo sa bahay na nanay mo? Nagulat si Vanessa ang ngunit pinilitin niyang magmukhang kalmado. Renato. Medyo sumasakit ang ulo ko. Bumuntong hininga ng malakas si Aling Rosa mula sa likuran. Sinabi ko na nga ba? Hindi maganda ang hangin at paligid sa bahay ng nanay mo masikip, mainit. Sigurado akong makakakuha ka ng sakit doon. Kaya ka nahihilo ngayon. Huwag naman kayong ganyan, inay, suway ni Renato, ngunit ang kanyang tono ay hindi seryosong ipinagtatanggol si Vanessa. Pinili na lamang ni Vanessa na manahimik. Gusto na lang niyang makarating agad sa bahay. Bawat segundo ay tila napakabagal. Kailangan niyang malaman kung ano ang nilalaman ng sobrang ito at bakit ito nagdudulot ng labis na takot sa kanyang ina. Kalahating oras ang lumipas, pumasok na ang sasakyan sa malawak na bakuran ng kanilang malaking bahay. Pagkahintong sasakyan, agad na binuksan ni Vanessa ang pinto. Akyat na muna ako sa kwarto, Renato, sobrang sakit talaga ang ulo ko, paalam niya. Hindi na niya hinintay ang sagot ng asawa. Naglakad siya ng mabilis, halos patakbo. Papasok sa loob ng bahay at umakyat sa hagdan patungo sa kanilang kwarto. Pagkapasok niya, agad niyang ikinandado ang pinto. Sumandal siya rito, pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na pahinga. Narinig niya ang boses ni Renato at Aling Rosa sa ibaba. Ligtas siya sa ngayon. Nangingini ang mga kamay na dinukot ni Vanessa ang sobrang kulay kape mula sa kanyang bulsa. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Dahan-dahan pinunit niya ang selyo nito at ibinuhos ang laman sa kanyang palat. Hindi ito pera. Lumaki ang mamata ni Vanessa. Sa kanyang palat ay may dalawang bagay. Ang isa ay isang susi. Isang mabigat na bakal na susi na may nakasabit na numero. Ang pangalawa ay isang maliit na itim na bagay. Isang maliit na kagamitan para mag-record na boses. Tinitigan ni Vanessa ang dalawang bagay na ito, pigil ang pahinga. Bakit ibinigay ito sa kanyang ina? Anong boses ang nakarecord dito na magbibigay linaw sa 24 na oras na palugit na ibinigay sa kanya? At higit sa lahat, handa ba siyang marinig ang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim? Matagal na tinitigan ni Vanessa ang maliit na itim na aparato sa kanyang nanginginig na palat. Ang malamig na bakal ng susi ay tila bumabaon sa kanyang balat, nagpapahiwatik ng isang mabigat na lihim na matagal nang ibinaon. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kabuuan ng kanyang kwarto. Dinak na dinak niya ang sariling pahinga at ang mabilis na paktibok na kanyang puso. Mayroong isang maliit na pindutan sa gilid ng itim na aparato. Alam niyang sa oras na pindutin niya ito, maaring magbago ang lahat. Maaring gumuho ang mundong kanyang nakasanayan. Ngunit sa kabilang banda, ang hindi pag-alam sa katotohanan ay tila isang unti-unting pagpatay sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang muhangang kanyang ina. Ang takot sa mamata nito, at ang panginginingang nalabi habang binibigkas ang 24 na oras. Pumikit si Vanessa, huminga ng malalim, at pinindot ang maliit na umbok. Sa unang na segundo, tanging kaluskos lamang ang kanyang narinig. Inakala niyang sira na ito, ngunit maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Isang boses na madalas niyang marinig araw-araw. Kailan ba natin ito tatapusin, Renato? Nainip na ako sa pagpapanggap na ito. Boses iyon ni Aling Rosa. Ang kanyang biyenan. Malinaw at matalim ang pagkakabigkas, walang bakas ang paggalang o pagmamahal na madalas nitong ipinapakita kapag may ibang tao. Konting tiis na lang, ina. Gumagana na ang gamot na ibinibigay ko sa kanya. Palagi na siyang nahihilo at nakakalimot sa mabagay-bagay. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Vanessa. Ang boses na sumagot ay kay Renato, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ngunit ang boses nito ngayon ay napakalamig, tila walang kaluluwa at puno ng pagkukunwari. Nakarinig si Vanessa ang isang mahinang halahak mula kay Aling Rosa. Masyadong uto-uto ang babaeng iyan, akala niya ay mahal na mahal mo siya. Hindi niya alam, unti-unti na nating nilalason ang kanyang isipan. Lason, ang salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Vanessa. Ang mga bitamina, ang mga dilaw na kapsula na palaging iniabot sa kanya ni Renato gabi-gabi, bago siya matulog. Sinasabi nitong pampalakas daw ng katawan dahil lagi siyang mukhang pagod. Iyon pala ang dahilan kung bakit madalas sumakit ang kanyang ulo, kung bakit tila laging may ulap ang kanyang isipan, at kung bakit minsan ay hindi niya maalala ang manangyari noong nakaraang araw.
Bukas ng umaga, magtatapos na ang lahat. Patuloy ni Renato sa pag-usap na nakarekord, darating na ang ating binayarang manggagamot. Susuriin siya at idedeklarang nawawala sa katinuan dahil sa labis na kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ama. May inihanda na akong nga papeles. At pagkatapos, tanong ni Aling Rosa, tila sabik na sabik. Ipapasok natin siya sa isang bahay pagamutan para sa mga may sakit sa pag-isip. Doon sa malayong probinsya na walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar na walang makakabisita ng walang pahintulot ko. At dahil ako ang kanyang asawa, sa akin mapupunta ang buong pamamahala ng negosyo at lahat ng naiwang yaman ng kanyang ama. Tayo na ang maghahari sa lahat ng ito, ina. Isang malakas at nakakagimbal na tawa ang pinakawalan ni Aling Rosa, sinundan ng pagtawa ni Renato. Pagkatapos niyon ay namatay na ang tunog ng aparato. Binitawan ni Vanessa ang aparato, hinayaan itong mahulog sa makapal na alpombra ng kanilang kwarto. Nang hina ang kanyang natuhot at tuluyan siyang napaupo sa sahig. Walang luhang lumabas sa kanyang mata, tanging isang matinding paninikip ng dibdib na tila pipigil sa kanyang pahinga. Ang asawa niya. Ang lalaking inalagaan niya, pinagsilbihan, at minahal ng buong puso, ay isang halimaw na nagbabalat kayo. At ang kanyang biyenan ay kasapwat sa maitim na balak na ito, pinagplanuhan nila ang lahat. Simula pa lamang pala, ang pakay ni Renato ay ang kayamanan ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang mahuling salita ng kanyang ama ilang linggo bago ito binawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Anak, hindi ko gusto ang lalaking iyan. Masyadong matamis ang dila, tila may itinatagong pait. Mag-iingat ka, Vanessa. Hindi lahat ng nakangiti ay may mabuting hangarin. Bakit hindi siya nakinig? Bakit nagbulag-bulagan siya sa pag-ibig? Nakaramdam ang matinding pakduwal si Vanessa. Gumapang siya patungo sa banyo, yumakap sa inidoro, at isinuka ang lahat ng kinain niya noong hapon. Halos lumabas na ang kanyang bituka sa tindi ang paghihirap ang kanyang sikmura. Ngunit ang sakit sa kanyang tiyan ay walang panama sa sakit na nararamdaman ng kanyang pusong pinagtaksilan. Nang mahimasmasan, nahilamos siyang malamig na tubig. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Namumutla ang kanyang mukha, pangingitim ang ilalim ng kanyang mamata. Mukha nga siyang isang taong nawawala sa sarili. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Ganyan nila siya unti-unting sinisira. Ngunit sa likod ng mapupungay at pagod na mga mata, isang bagong pakiramdam ang sumibol. Hindi na takot, hindi na rin kalungkutan, kundi isang nag-init at nag-alap na galit. Akala nila ay mahina siya. Akala nila ay magpapatalo na lang siya ng ganun kabilis. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang maito. Hindi siya papayak na makulong sa isang pagamutan habang nilulustay ng halimaw na ito ang pinahirapan ng kanyang ama. Kailangan niyang lumaban. At ang unang hakbang para makalaban ay ang makatakas sa bahay na ito ngayong gabi. 24 na oras. Mali. Wala na siyang 24 na oras. Bukas na umaga ay darating na ang huwat na manggagamot. Ilang oras na lamang ang natitira bago sumikat ang araw. May kumatok sa pintong kwarto. Vanessa, mahal, ayos ka lang ba? Ang taga mo na diyan sa loob. Boses ni Renato. Ang malambing na boses na minsan nagbigay sa kanyang kilik. Ngayon ay nagdudulot sa kanyang matinding pandidiri. Kumalabok ng mabilis ang puso ni Vanessa. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang sakyan ang kanilang laro upang hindi sila maginala. Opo, Renato. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Nahihilo ako at parang nasusuka. Sagot niya. Pilit na pinapahina ang boses upang magmukhang may sakit. Sandaling tumahimik sa kabilang banda ng pinto. Buksan mo ang pinto, mahal. Dinalhan kita ng tubig at ng bitamina mo. Kailangan mo iyan para makapagpahinga ka ng maayos. Lason. Dinalhan siya nito ng lason at may lakas pa ng loop na tawagin itong bitamina. Dahan-dahang naglakat si Vanessa patungo sa pinto. Pinihit niya ang kandado at binuksan ito. Nakatayo ron si Renato, may mamungiti sa labi. Hawak ang isang basong tubig at ang pamilyar na dilaw na kapsula. Kawawa naman ang asawa ko. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag na tayong pumunta sa nanay mo. Nakasakit ka patuloy. Halika na sa kama, inumin mo na ito. Sumunod si Vanessa at naupo sa gilid ng malambot na kama. Kinuha niya ang kapsula, tinitigan niya ito ng maigi. Kung iinumin niya ito, baka tuluyan na siyang makatulog at pagising niya, nasalop na siya ng isang puting kwarto sa malayong pagamutan. Ngunit kung tatanggi siya, maghihinala si Renato at baka pilitin siya nito. Tumingin siya kay Renato, nakatitik ito sa kanya, hinihintay na isubo niya ang gamot. Walang kurap ang mga mata ng kanyang asawa.
Isinubo ni Vanessa ang kapsula, kasabay ng malaking lagok ng tubig. Ngunit sa halip na lunukin ang gamot, itinulak niya ito gamit ang kanyang dila papunta sa gilid ng kanyang pisngi. Lumunok siya ng malakas para marinig ni Renato ang tunog ng tubig na bumababa sa kanyang lalamunan. Ang pait naman nito, reklamo ni Vanessa habang ibinabalik ang baso. Umubo-ubo siya. Mabilis na tinakpan ang bibig ng isang panyo, at sa isang mabilis na galaw, iniluwa niya ang kapsula sa loop ng tela. Itinago niya ang panyo sa ilalim ng kanyang unan. Ganyan talaga ang gamot, mahal. Matulog ka na. Dito lang ako sa tabi mo, may babasahin lang akong nga papeles. Nahiga si Vanessa at tumalikod kay Renato. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at pinilit na gawing mabagal at pantay ang kanyang pahinga, na kukunwaring nakatulog na ng mahimbing. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Dinig niya ang mahinang pagbuklat ng mahpahina ng papel mula sa gawing ng kanyang asawa. Ang bawat tiktaang orasan sa pader ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang isipan. Hindi siya maaring matulog. Kailangan niyang mahintay hanggang sa tuluyang makatulog ang halimaw na nasa kanyang tabi. Bandang hating gabi, narinig niya ang pagurong ng upuan. Humiga si Renato sa kanyang tabi. Naramdaman ni Vanessa ang braso nito na yumakap sa kanyang baywang. Isang yakap na dati ay nagpaparamdam sa kanyang kaligtasan, ngunit ngayon ay tila isang ahas na pumulupot sa kanyang katawan. Nanigas si Vanessa, pilit na pinigilan ang panginginig. Lumipas pa ang mahabang panahon bago tuluyang naging mabigat ang pahinga ni Renato. Nagsimula itong humilik ng mahina. Tulog na ito. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan. Napakadahan-dahan. Inalis ni Vanessa ang braso ni Renato na nakapatong sa kanya. Bawat galaw ay kinakalkula niya upang hindi gumawa ng kahit anong tunog ang kama. Bumangon siya. Ang kanyang mapaang walang sapin ay lumapat sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Kinuha niya ang isang simpleng maleta mula sa lupang kabinet. Sa loop nito ay inilagay niya ang kanyang papeles ng pagkakakilanlan, ilang mahahalagang dokumento ng pag-ari na nakuha niya mula sa kahadeyero ng kanyang ama, at ilang pirasong damit. Hindi niya kinalimutang ilagay sa pinakailalim ang itim na aparato at ang susi na ibinigay ng kanyang ina. Iyon ang kanyang magiging sandata. Isinabit niya ang maleta sa kanyang balikat. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa lalaking natutulog sa kama. Isang malamig na tingin ng pamamaalam at pagkaput. Pinihit niya ang hawakan ng pinto ng kanilang kwarto nang walang ginagawang ingay. Lumabas siya at maingat na naglakad sa madilim na pasilyo ng 2 palapak. Nakapapatay ang lahat ng ilaw. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing gabay niya. Bumaba siya sa malapat na hagdan, sinisiguradong sa gilid lamang ang kanyang tapak upang hindi lumangitnit ang makahoy na hakbang. Ang malaking bahay na ito na minsan niyang tinawag na tahanan, ngayon ay tila isang madilim na kulungan na kailangan niyang takasan. Narating niya ang unang palapak. Ang kanyang layunin ay ang pinto sa likod ng kusina. Mas madaling lumabas doon patungo sa maliit na eskinita kaysa sa pangunahing pinto na may mga kandadong mahirap buksan. Pumasok siya sa kusina. Malamig ang sahig. Malapit na. Ilang hakbang na lamang at makakahawak na siya sa pinto palabas. Lalaya na siya. Pupuntahan niya ang tagapayo at abogado ng kanyang ama para humingi ng tulong. Ngunit bago pa man niya maabot ang kandado ng pinto, biglang bumukas ang matalim na ilaw sa buong kusina. Nakakabulak ang liwanag nito sa gitna ng kadiliman. Napasinghap si Vanessa at napatigil sa paglalakad. Ang kanyang puso ay tila tinalong palabas na kanyang dibdib. Saan ka pupunta sa ganitong oras na gabi, Vanessa? Isang malamig at nanunuot sa butong boses ang umalingaw-ngaw. Sa gilid ng mahabang hapagkainan, nakatayo si Aling Rosa. Nakahalukip-kip ang mga braso nito. Walang bakas na antok sa mga mata, at may nakapaskin na malademonyong ngiti sa mga labi. Alam kaya ng matanda ang kanyang pagtakas, o hinihintay talaga siya nito. Nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng kusina, tila isang rebulto ng kasamaan na nabubuhay sa dilim. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nakatitig sa malatang nakasabit sa balikat ni Vanessa. Walang bakas ng gulat sa mukhang matanda. Tila ba inaasahan na nitong mangyayari ito? Saan ka pupunta, Vanessa? Inulit ni Aling Rosa. Ang boses ay mababa ngunit may dalang banta na nakpatayo sa balahibo ni Vanessa. Pinilit ni Vanessa na pakalmahin ang kanyang sarili. Lumunok siya at humigpit ang hawak sa strap ng kanyang maleta. Nahihilo po ako, ina. Lalabas lang sana ako para kumuha ng sariwang hangin. Masyadong mainit sa loob keng kwarto, sagot niya, nanginginig ang boses sa kabilang ng pagtatangkang makmukhang matapang. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tawang tuyo at walang buhay. Sariwang hangin?
May dala-dala kang maleta para sa sariwang hangin? Akala mo ba ay madaling linlangin ang isang tulad ko? Humakbang papalapit si Aling Rosa. Ang bawat yabak ay tila nagpapakipot sa espasyo ng kusina. Narinig mo, hindi ba? Narinig mo ang usapan namin ni Renato. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Hindi na niya kailangang sumagot dahil ang kanyang pananahimik ang nagpatunay sa hinalangang kanyang biyenan. Mas mabuti na rin iyon. Patuloy ngang matanda. Ang muha ay unti-unting pumapangit dahil sa matinding put at kasakiman. Hindi na namin kailangang magpanggap pa. Wala ka na ring kawala, Vanessa. Balik ka na sa paningin ng maraming tao. Ang magamot na ipinainom namin sa iyo ay sapat na upang paniwalain ang lahat na nawawala ka na sa katinuan. Saan ka pupunta? Sa nanay mong mahirap? Huwag ninyong idamay ang nanay ko. Sigaw ni Vanessa. Ang galit ay tuluyan nang sumabog sa kanyang dibdib. Sasaktan namin siya kung hindi ka susunod sa amin. Sigaw pabalik ni Aling Rosa. Renato, gumising ka. Ang asawa mo, tuluyan nang nabali at nagwawala. Sa pagtawag na iyon, tila may nagising na halimaw sa itaas. Narinig ni Vanessa ang malalakas na yabak ng mapaamula sa ikalawang palapak. Pababa na si Renato. Wala na siyang oras. Dahil sa matinding takot at pagnanasang mabuhay, ginamit ni Vanessa ang lahat ng kanyang lakas. Tumakbo siya patungo sa pinto sa likuran, ngunit humarang si Aling Rosa. Pilit nitong inabot ang buhok ni Vanessa upang sabunutan siya. Sa isang kisap mata, buong lakas na itinulak ni Vanessa ang matanda. Hindi inaasahan ni Aling Rosa ang tindingang pursang iyon mula sa isang babaeng akala niya ay mahina at laging nakayuko. Nawalan ng panimbang ang matanda at tumilapon patalikod. Bumaksak ito sa malaking platra na gawa sa kahoy at salamin kung saan nakatago ang mamamahaling pinggan at baso. Isang malakas na kalabok at sunot-sunot na pagkabasak ng salamin ang umaling-aungaw sa buong bahay. Napasigaw si Aling Rosa sa sakit ng matabunan ito ng mabasak na pinggan at nabuwal na kagamitan. Vanessa, ano ang ginawa mo sa ina ko? Boses iyon ni Renato. Nasa ibaba ng hagdan ang lalaki. Hindi na lumingon pa si Vanessa. Nanginginig ang kanyang makamay habang binubuksan ang makapal na trangkang ng pinto sa likod ng kusina. Rinig na rinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Nang bumukas ang pinto, agad siyang lumabas at ibinagsak ito pasara. Sinalubong siyang madilim at malamig na hangin ng madaling araw. Nasa likod bahay na siya. Lupa at damo ang kanyang inaapakan. Wala siyang sapatos, tanging manipis na sinalas lamang ang kanyang suot na mabilis pang natanggal habang siya ay tumatakbo. Naramdaman niya ang matutulis na bato at malalamig na hamok sa kanyang mapaa. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Binuksan ni Renato ang pinto mula sa kusina. Bumalik ka rito, Vanessa. Hindi ka makakalayo. Tumakbo si Vanessa patungo sa mataas na pader na gawa sa blok sa pinakadulo ng kanilang bakuran. Alam niyang may maliit na eskinita sa kabila nito na nagduduktong sa kabilang kalye ng kanilang subdivision. Walang pag-alinlangan, inihagis niya ang kanyang maleta sa kabilang panig ng pader. Kahit nangingini at umiyak sa takot, inakyat niya ang pader. Ginamit niya ang mga siwang ng blok upang may matapakan. Naramdaman niya ang pagkapunit ng kanyang damit at ang paggasgas ng magaspang na semento sa kanyang nga braso at binti. Humapdi ito ng husto. Ngunit ang boses ni Renato na papalapit ang mas nagbigay sa kanya ang lakas. Nang makarating siya sa tuktok, nakita niya si Renato sa ibaba. Pilit na inabot ang kanyang paa. Bumaba ka diyan. Balik ka na. Sigaw ng lalaking minsang minahal niya. Halimaw kayo. Sigaw ni Vanessa pabalik bago tuluyang tumalon pababa sa kabilang kalye. Bumaksak siya sa matigas na sementongan eskinita. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang bukong-bukong paakyat sa kanyang binti. Napasigaw siya sa sakit. Namali ang kanyang tapak at paniguradong napilay siya. Ngunit narinig niya ang pagmumura ni Renato mula sa kabilang pader. Alam niyang babalik ito sa lupngang bahay upang kunin ang sasakyan at hanapin siya sa labas. Kailangan niyang umalis. Pinilit ni Vanessa na tumayo. Kinuha niya ang kanyang maleta at ika-ikang naglakad. Halos kalat ka rin na ang kanyang sariling paa. Umabot siya sa pangunahing kalsada. Madilim at tahimik ang paligid. Tanging mga postengang ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Isang lumang pampasaherong taksi ang dumaan. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang makamay. Huminto ang sasakyan at mabilis siyang sumakay sa likuran. Saan tayo, Neneng? Tanong ng matandang super. Bakas ang pag-alala nang makita ang anyo ni Vanessa na magulo ang buhok, duguang mga braso, at umiyak. Umalis na po tayo dito. Mabilis, pakiusap niya. Pag-arangkadang taksi, lumingon si Vanessa sa likuran. Mula sa malayo, nakita niya ang itim na sasakyan ni
Renato na mabilis na lumabas mula sa tarangkahan ng kanilang subdivision. Ngunit imbes na sundan ang direksyon ng taksi, lumiko ito sa kabilang daan, patungo sa bahay ng kanyang ina. Nakahinga ng maluwag si Vanessa. Akala ni Renato ay sa nanay niya siya tatakbo. Ligtas ang kanyang ina sa ngayon dahil alam niyang bago pa man umalis ang kanyang ina, may ibinilin ito na nakahanda na itong magtago. Ngunit saan siya pupunta ngayon? Sa Kalienga Bayani, Manong. Sa bahay ni Abogado Berto, sabi ni Vanessa habang pilit na pinupunasan ang kanyang naluha. Si Abogado Berto ang matagal ng tagapayong ng kanyang yumaong ama. Ito lamang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama pagdating sa mga papeles at kayamanan ng kanilang pamilya. Alam ni Vanessa na ang susi na nasa loob NG kanyang maleta ay may kaugnayan sa abogadong ito. Halos isang oras ang bayahe bago sila nakarating sa isang lumang ngunit malaking bahay na may mataas na gate na bakal. Binayaran niya ang supereng higit pa sa dapat nitong matanggap bilang pasasalamat at pakiusap na huwag na siyang alalahanin. Ika-ika siyang lumapit sa gate at kinalampak ito ng malakas. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pintong gate at iniluwan nito ang isang matandang lalaking may maputing buhok, nakasalamin, at nakasuot pa ang damit pantulok. Si Abogado Berto. Diyos ko, Vanessa? Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo sa ganitong oras ng gabi? Gulat na tanong ng matanda. Inalalayan siya nitong pumasok sa loob ng bahay at dinala sa aklatan nito na puno ng makakapal na libro ng batas. Habang ginagamot ng asawa ng abogado ang masugat ni Vanessa at nilalagyan ng yelo ang kanyang namamagang bukong-bukong, isinalaysay ni Vanessa ang lahat ng nangyari, ang mabitamina, ang plano sa pagamutan, ang paktakas. Inilabas niya mula sa maleta ang maliit na itim na aparato at pinakinggan nila ang usapan ni Renato at Aling Rosa. Matagal na nanahimik ang aklatan pagkatapos tumigil ng pag-record. Tanging ang pagiyak na lamang ni Vanessa ang naririnig. Tinitigan ni Abogado Berto ang aparato, pagkatapos ay tumingin kay Vanessa. Ang mga mata ngang matanda ay punong lungkot, ngunit mayroon ding nag-alap na determinasyon. Hindi ako nagkamali. At hindi rin nagkamali ang iyong ama, panimulang ngang abogado. Ang boses nito ay mabigat at puno ngang seryosong babala. Alam po ang ama ko, tanong ni Vanessa, humihikbi. Isang buwan bago siya namatay, pumunta siya rito. May mga ipinaimbestigahan siya. Ang susing iyan na ibinigay ng iyong ina, mayroon akong kopya niyan. Susi iyan ng isang tagong kahadiyero sa bangko. Ibinilin ng ama mo na ibigay iyan sa iyo sa tamang oras, kapag handa ka nang malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa man tayo makapunta sa bangko bukas, may kailangan kang malaman ngayon di. Napalunok si Vanessa. May mas lalala pa ba sa pagtatangkang ikulong siya sa pagamutan at kunin ang kanyang kayamanan? Kinuha ni Abogado Berto ang isang makapal na folder mula sa kanyang kabinet at inilapak ito sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang lumang litrato, isang larawan ng isang binata na kamukhang-kamukha ni Renato, ngunit may kasamang ibang babae na nagpapakilalang asawa nito. Ang lalaking pinakasalan mo. Hindi niya totoong pangalan ang Renato. Malungkot na pahayag ng abogado. At ang babaeng tinatawag mong biyenan. Hindi niya totoong ina. Sila ay mga mapanganib na tao, Vanessa. At hindi ikaw ang unang babaeng ginawan nila nito. Tila tumigil ang pagikot ng mundo ni Vanessa. Kung hindi Renato ang pangalan ng kanyang asawa, at hindi ito anak ni Aling Rosa, sino sila? At ano ang nangyari sa mga babaeng nauna sa kanya? Sino sila? Ang tanong na iyon ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Vanessa, nakikipag-unahan sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin si Abogado Berto sa malayo, tila inaalala ang may impormasyong matagal na niyang tinatago. Ang pangalan ng lalaking pinakasalan mo ay Dimas, at ang babaeng nagpapanggap na kanyang ina ay si Ratriani. Sila ay bahagi ngang isang mapanganib na pangkat na nambibiktima ngang mayayamang tagapakmana at mangga biyuda. Ang babae sa litratong ito, itinuro ngang matanda ang lumang larawan, ay si Clara, isang anak ng mayamang asendero sa kabilang probinsya. Pinakasalan din siya ni Dimas, nilason ang kanyang isipan gamit ang magamot, at idineklarang baliw. Hanggang ngayon, nasa isang pagamutan para sa mga may sakit sa pag-isip si Clara, walang nakakaalala sa kanya, habang ang mga halimaw na iyon ay nagpakasasa sa kanyang yaman bago lumipat sa panibagong biktima. Ikaw. Napasabunot si Vanessa sa kanyang sariling buhok. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng matatamis na salita, ang mga pangako sa harap ng altar, ang mga pag-alaga noong nakasakit siya, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang dula-dulaan upang nakawin ang pinahirapan ng kanyang ama.
Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon pa? Umiyak na tanong ni Vanessa. Ang boses ay may halong hinanakit at matinding pagsisisi. Dahil noong mga panahong iyon, bulak ka sa pag-ibig, Vanessa, ipinaliwanag ng matanda, puno ng panghihinayang ang tinik. Kahit anong sabihin namin ng ama mo, hindi ka makikinig at magagalit ka pa sa amin, at mapanganib sila. Kung nalaman nilang may hinala na ang ama mo bago pa man makakalap ng sapat na katibayan laban sa kanila, baka inunahan na nila kayo. Sa katunayan, may matindi akong hinala na ang atake sa puso ng iyong ama ay hindi isang simpleng aksidente. Tila binuhusan ng nagyayalong tubig ang buong katawan ni Vanessa. Ang kanyang ama, ang matapang at mapagmahal niyang ama, pinatay nila ito. Ang gali na kanina ay nagalab lamang. Gayon ay naging isang nangangali na ampyerno sa kanyang dibdib. Walang awang pinunasan niya ang kanyang naluha gamit ang likot ng kanyang kamay. Wala nang puwang ang pag-iyak. Hahanapin niya ang hustisya. Ano ang kailangan nating gawin ngayon? Matapang na tanong niya. Ang nga mata ay hindi nakakikitaan ng kahinaan o takot, kundi puro determinasyon. Hihintayin nating sumikat ang araw, sagot ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Pupunta tayo sa bangko upang buksan ang kahadeyero. Nandun ang lahat ng katibayan na naipon ng iyong ama ng palihim. Pagkatapos, pupunta tayo sa Minga Autoridad. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa oras na ito, sigurado akong alam na nilang tumakas ka, at hahanapin kanila sa buong siyudad. Sa kabilang dako, sa malaking bahay na tinakasan ni Vanessa, nakakagulo sina Dimas at Ratriani. Nakalat ang mga basak na pinggan sa sahig ng kusina. Pulang-pula ang mukha ni Dimas sa tinding ng galit habang sinisipa ang isang nabuwal na upuan. Paano mo siya hinayaang makatakas? Bulyaw ni Dimas sa nagpapanggap niyang ina na ngayon ay iniinda ang sakit sa likod mula sa pagkakabagsak at pagkakadagdag ng mga sugat. Aba, malay ko bang manlalaban ang babaeng iyon? Pilit na tumayo si Ratriani, inaalalayan ang sarili sa gilid ng mesa, salubong ang makilay sa inis. Masyado mo kasing binagalan ang pagpapainom ng gamot, kung dinaan mo sana sa mataas na dosis agad, matagal na siyang naging gulay. Tumahimik ka, asik ni Dimas, pabalik-balik sa paglalakad, ang isip ay nag-isip ng mabilis na paraan. Kailangan natin siyang mahanap bago siya makapunta sa pulisya. Wala siyang pera at isang maliit na maleta lang ang dala niya. Sigurado akong pumunta iyon sa nanay niya para magtago. Pagsikat ng araw, nakasakay na sina Vanessa at Abogado Berto sa lumang sasakyan ng matanda patungo sa pinakamalaking bangko sa bayan. Nakasuot si Vanessa ang sombrero ang asawa ang abogado at malaking salamin upang itago ang kanyang muha at ang mga pasa na nakuha niya sa pagtakas. Ang kanyang bukong-bukong ay mahigpit na nakabalot at mahapdi pa rin sa bawat galaw, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay makuha ang makatibayan. Pagpasok nila sa bangko, agad silang inasikaso ng pangunahing tagapamahala dahil sa mataas na pagkilala sa yumaong ama ni Vanessa. Dinala sila sa isang pribado at tahimik na silid sa ilalim ng gusali kung saan nakatago ang mga kahadiyerong na kilalang tao. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok ni Vanessa ang susing ibinigay ang kanyang ina sa maliit na butas, habang ipinasok naman ng tagapamahala ang isa pang susi upang tuluyang mabuksan ang mabigat at bakal na kahon. Nang iwan sila ng tagapamahala sa loob ng silid, maingat at nagmamadaling inilabas ni Vanessa ang laman nito. May mga makakapal na folder. Sa loob ay may mga mahahabang ulat mula sa isang magaling na pribadong investigador na binayaran ng kanyang ama bago ito pumanaw. Mga litrato ni Dimas at Ratriani na may kasamang ibang mga tao sa ibang probinsya, mga pekeng papeles ng pagkakakilanlan, at mga talaan ng pera na ninakaw mula sa kanilang mga naunang biktima. Naroon din ang ulat ng isang tunay na manggagamot na nagsuri sa magamot na ibinibigay sa kanya gabi-gabi. Nagpapatunay na ito ay naglalaman ng makemikal na unti-unting nakakasira sa pag-isip kapag palaging ininom. Ngunit ang nagpatigil at nagpatibok ng malakas sa puso ni Vanessa ay isang puting sobre na may nakasulat na para sa aking mahal na anak. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang sulat na may pamilyar na kamay ang kanyang ama. Anak kong Vanessa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay tama ang aking mahinala at kinailangan mong gamitin ang susing ito. Patawarin mo ako kung hindi ko agad nasabi sa iyo ang totoong harapan. Gusto kitang protektahan dahil alam kong ipagtatanggol mo siya. Ang mataong kasama mo sa isang bubong ay mga mapanganib na kriminal. Pinaplano nilang kunin ang lahat ng aking pinahirapan at ikulong ka sa kadiliman ng sarili mong isipan. Nilikom ko ang lahat ng katibayan laban sa kanila. Gamitin mo ito upang makamit ang katarungan na nararapat sa atin. Huwag kang matakot. Anak, lumaban ka. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Vanessa ang kapirasong papel sa kanyang dibdib.
Ang pagmamahal ng kanyang ama ay nararamdaman pa rin niya na tila nakabalot sa kanya kahit wala na ito. Ipinangako niya sa sarili, hindi mapupunta sa wala ang ginawang pagsisikap ng kanyang ama. Ipapakulong niya ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay at kaligayahan. Dalhin na natin ito sa mapulis ngayon din, matapang na utos ni Vanessa, nililikpit ang mapolder at inilalagay sa isang mas ligtas na lalagyan. Tumango si Abogado Berto, ang mukha ay nagpapakita ang paksang-ayon. May kakilala akong matapat na pinuno ang mapulis sa kabilang bayan na matagal na ring nahahanap sa samahang ito. Matutuwa siya sa mga dala natin dahil mabibigyan ng tuldok ang kasamaan ng mga taong ito. Ngunit bago pa man sila makalabas ang silit ang bangko, biglang tumunok ang telepono ni Vanessa. Isang kagamitang nakalimutan niyang patayin mula pa kagabi sa gitna ang kanyang pagtakas. Tiningnan niya ang pangalan na lumabas sa maliit na salamin ng telepono. Inay. Kinabahan ng matindi si Vanessa. Bakit tumatawag ang kanyang ina sa ganitong oras? Hindi ba nagtago na ito sa ligtas na lugar kagabi palang gaya ng habiling ng abogado? Sinagot niya ang tawag. Nangingini ang boses at nanlalami ang mga kamay. Inay, nasaan po kayo? Ligtas po ba kayo diyan? Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang nag-aalalang boses ng kanyang ina, kundi isang pamilyar at malamig na pagtawa na nagpatindig sa lahat ng kanyang mabalahibo. Magandang umaga. Mahal kong asawa. Bati ni Dimas. Ang boses ay puno engput at pagbabanta na walang halong pag-ibig. Nanigas ang buong katawan ni Vanessa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Abogado Berto na bakas din ang matinding pag-alala at pagtataka. Nasaan ang nanay ko? Magsalita ka, Dimas. Sigaw ni Vanessa sa telepono. Hindi na nag-abala pang tawagin itong Renato. Ipinapaalam na alam na niya ang lahat. Natawa muli ang lalaki mula sa kabilang linya. Oh. Alam mo na pala ang totoong pangalan. Abogado Berto ba ang nagsabi sa iyo? Mas maganda. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Vanessa, hawak namin ang nanay mong pakialamera. Susubukan pa sanang tumakas ng matanda palabas ng siyudad bitbit ang ilang gamit pero naabutan namin siya sa istasyon ng bus. Narinig ni Vanessa ang isang pamilyar at mahinang daing sa kabilang linya. Daing ng kanyang ina na tila sinasaktan o tinatakot. Huwag ninyong sasaktan ang nanay ko. Parang awan ninyo na. Ako ang kailangan ninyo at ang pera. Hindi siya. Pagmamakaawa ni Vanessa. Tuluyang bumaksak muli ang naluha sa kanyang pisngi. Kung gusto mong makita pa ng buhay at humihinga ang nanay mo, pumunta ka sa lumang pagawaan ng sapatos sa dulo ng kalsada ng San Isidro. Mag-isa ka lang. Walang pulis na kasama, walang abogadong nakabuntot. Dalhin mo rin ang lahat ng katibayan at papeles na nakuha mo mula sa bangko dahil alam kong iyan ang sadya mo kaya ka tumakas. Mayroon ka lang eksaktong 1 oras, Vanessa. Kapag lumampas ka doon o nalaman kong nagdala ka nga pulis, padadalhan kita nga alaala mula sa nanay mo bago ko siya tuluyang iligpit. Naputol ang tawag. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa malamig na silid ng bangko. Nasa kamay ng mahalimaw ang kanyang pinakamamahal na ina, ang tanging pamilyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kung susundin niya ang mga utos nito at pupunta ng mag-isa bitbit ang mga katibayan, siguradong mamamatay silang dalawa at mawawala ang hustisya. Ngunit kung pupunta siya sa mga autoridad, baka hindi na niya maabutan ng buhay ang kanyang ina dahil malalaman agad iyon ni Dimas. Paano niya maililigtas ang kaisa-isang buhay na mahalaga sa kanya nang hindi isinusuko ang katarungang pinagbuwisan ng buhay ng kanyang ama? Nangingini ang buong katawan ni Vanessa habang hawak ang teleponong nawalan ng linya. Ang mukhang kanyang ina na punong paghihirap ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Gusto niyang sumiga, gusto niyang makwala, ngunit alam niyang walang magagawa ang pag-iyak. Kaysa isang pamilya na lamang niya si Aling Maria, hindi niya kayang isipin na mawawala ito dahil lamang sa kasakiman ng lalaking minsang tinawag niyang asawa. Tumingin siya kay Abogado Berto. Nakita ang matanda ang labis na takot sa kanyang mamata, ngunit agad itong umiling, tila nababasa ang pag-alinlangang nabubuo sa isip ng dalaga. Huwag mong isiping ibigay sa kanila ang mga katibayan, Vanessa. Mamamatay kayong dalawa ang nanay mo kapag nakuha nila iyan, madiin ngunit mahinahong sabi ang abogado. Kilala ko ang mga taong tulad nila. Wala silang isang salita at walang puwang ang awa sa kanilang mga puso. Sa sandaling makuha nila ang gusto nila, wala na kayong silbi sa kanila. Ano ang gagawin ko? Papatayin nila ang nanay ko. Umiyak na sagot ni Vanessa. Halos lumuhod na sa harap, matanda upang magmakawang solusyon. Mayroon tayong 1 oras, wika ni Abogado Berto habang mabilis na inilalabas ang kanyang telepono mula sa bulsang kanyang barong. Tatawagan ko si Coronel Santos. Matagal na niyang tinutugis ang pangkat ni Dimas sa iba't ibang probinsya. Hindi natin isusuko ang laban.
Gagawa tayo matibong na hindi nila inaasahan. Sa loob ng kalahating oras, nakipagkita sila ng palihim sa mga piling alagad ng batas sa isang tagong lugar bago makarating sa bayan ng San Isidro. Ipinaliwanag ni Coronel Santos ang plano na may halong seryosong babala. Pupunta si Vanessa sa lumang pagawaan ng sapatos, dala ang isang bag na naglalaman ng napekang papeles na ginawa nilang kamuha ng orihinal na dokumento. Samantala, papaligiran ng mapulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ang buong lugar upang hindi makapukaw ng atensyon. Ang buhay ni Aling Maria ang nakataya, kaya kailangang maging malinis at mabilis ang bawat galaw. Ang bayahe patungo sa San Isidro ay tila ang pinakamahabang bayahe sa buhay ni Vanessa. Bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay kasabay ng mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa dulong kalsada, bumaba siya ngang sasakyan at naglakad patungo sa abandonadong pagawaan. Amoy kalawang at lumang goma ang sumalubong sa kanya. Madilim ang loob ng malaking gusali. Tanging masinang ngang araw na tumatagos sa mga butas ng sirangyero ang nagbibigay ngang liwanag na parang mga patalim na tumatagos sa dilim. Bawat hakbang niya sa maalikabok at bitak-bitak na semento ay lumilihang nga alingaw-ngaw na nagpapataas ng kanyang kaba. Nandito na ako, ilabas ninyo ang nanay ko. Sigaw ni Vanessa, mahigpit na nakahawak sa bag. Mula sa likuran ng nga matataas na patong ng nasirang makina at lumang kahon, lumabas si Dimas. Nakangiti ito, isang ngiting punong-puno nga yabangan at kasamaan na matagal na pala nitong itinatago sa likod ng maamong mukha. Sa kanyang tabi ay si Ratriani na hawak ng mahigpit ang ina ni Vanessa. Nakatali ang makamay at paa ni Aling Maria sa isang lumang silya, may busal ang bibig, at may nakatutok na matalim na kutsilyo sa kanyang lik. Inay. Napasigaw si Vanessa at akmang lalapit, ngunit itinaas ni Dimas ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hanggang diyan ka lang. Mahal kong asawa. Nakangising babala ni Dimas. Ilapak mo ang bag sa sahig at sipain mo papunta sa akin. Huwag kang gagawa ang kahit anong kalokohan kung ayaw mong makitang dumanak ang dugo ng iyong ina sa mismong harapan mo. Lumuluha si Vanessa habang nakatingin sa awa-awang kalagayan ng kanyang ina. Ang mga mata ni Aling Maria ay nagmamakaawa, hindi para sa sariling buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahan-dahang inilapak ni Vanessa ang bag at sinipa ito, nang mahina papunta sa kinatatayuan ni Dimas. Mabilis na pinulot ni Dimas ang bag at binuksan ito. Kinuha niya ang mga folder at inisa-isang tiningnan ang nga papeles. Nang mapansin niyang pamilyar ang mapirma at tatak na kinopyang mapulis, lumawak ang kanyang malademonyong ngiti. Napakagaling. Nakuha ko na ang yaman mo. Nakuha ko pa ang makatibayan. Tumatawang sabi ni Dimas habang itinataas ang mapapeles sa hangin. Ngayon, Ratriani, tapusin mo na ang matandang iyan. Wala na tayong pakinabang sa kanila. Hindi. Hayop kayo, sigaw ni Vanessa, nanlalamig ang buong katawan. Ngunit bago pa man may digdik ni Ratriani ang patalim salik ni Aling Maria, sunod-sunod na pagkabasak ng salamin ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa bubungan, sa mga sirang bintana, at sa pangunahing pinto, pumasok ang mga armadong alagad ng batas. Ang kanilang mga sapatos ay lumihangang malalakas na kalabok na bumulabok sa buong pagawaan. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Nakapaligid na kami sa buong gusali. Umalingaw-ngaw ang malakas at matapang na boses ni Coronel Santos. Nagulat sina Dimas at Ratriani. Sa sobrang taranta ng matandang babae nang makita ang mabaril na nakatutok sa kanila, nabitawan nito ang patalim at napasigaw sa takot. Mabilis na tumakbo si Vanessa patungo sa kanyang ina at niyakap ito ng napakahigpit. Kinukubli ang matanda sa kanyang katawan habang pinoprotektahan sila ng mga pulis na lumapit. Susubukan pa sanang tumakbo ni Dimas patungo sa isang madilim na lagusan sa likuran ng makina. Ngunit mabilis siyang nahabol at nadaganan ng 3 pulis. Pinosasan ang kanyang mga kamay sa likuran, at pilit siyang idinapa sa maalikabok at malamig na sahig. Nawala ang kanyang mapagmataas na ngiti, napalitan ito ng matinding galit habang matalim na nakatitik kay Vanessa. Hindi pa tayo tapos. Vanessa, may mga kasama pa ako. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Siga ni Dimas habang kinakalatkat siya palabas ng pagawaan. Ang kanyang boses ay patuloy na nag-iwan ng sumpa sa pandinig ni Vanessa. Umiyak na tinanggal ni Vanessa ang matalingang kanyang ina at ang busal sa bibig nito. Niyakap niya ito muli at napahagulgol sa balikat ng matanda. Tapos na. Inay. Ligtas na tayo, bulong niya habang patuloy na umagos ang kanilang naluha nga ginyawaan. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang nakakagimbal na takpong iyon. Nakulong sina Dimas at Ratriani ng panghabang buhay dahil sa dami ng kanilang nga naging biktima, panloloko, at patong-patong na kaso ng pagtatangkang pumatay. Nakuha muli ni Vanessa ang buong pamamahala sa manayawang negosyo ng kanyang yumaong ama.
Hindi na siya ang mahina, sunod-sunuran, at palaging nakayukong babae. Siya ngayon ay isang matapang na tagapamahala, handang harapin ang anumang hamon ng buhay upang protektahan ang mataong mahal niya. Ang mga alalahanin tungkol sa mga banta ni Dimas ay unti-unti na ring naglaho sa kanyang isipan. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Vanessa sa malaking silya ang kanyang tanggapan, nagbabasa ang naulat tungkol sa pag-unlat ang kanilang kumpanya. May kumatok na kawani at pumasok ng may paggalang. Mayroon pong iniwang maliit na kahon para sa inyo, Ginang. Walang nakasulat kung kanino galing. Iniwan lamang daw ang isang estranghero sa bantay sa ibaba, sabi ang kawani bago inilapak ang kahon sa mesa at lumabas. Kumunot ang no ni Vanessa. Dahan-dahan niyang kinuha at binuksan ang kahon na nababalot ng itim na papel at may pulang laso. Nang mabuksan niya ang takip nito, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo at biglang nanlamig ang buo niyang pagkatao. Sa loob ng kahon, nakapatong sa isang itim na tela, ay may isang pamilyar na dilaw na kapsula. Sa ilalim nito ay may kapirasong papel na may nakasulat na isang pangungusap, gamit ang tintang kulay dugo. Ang tingin mo ba ay tapos na ang lahat, Vanessa? Sino ang nagpadala nito kung nakakulong na ang mataong nanloko sa kanya? At bakit tila nagsisimula pa lamang ang tunay na bangungot ng kanyang buhay?